Ngayong linggo, pag-uusapan ko ang isang partikular na uri ng karanasang espiritual na kailangang-kailangan sa buhay ng bawat isa sa atin, isang kailangang-kailangan, kung gusto nating makamtan ang tunay at pangmatagalang kapayapaan ng isip, at upang mamuhay ng ayon sa layunin ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ito ay isang karanasan na hindi natin kayang takasan at walang kapalit. Gayunpaman, ito ay isang karanasan na hindi nauunawaan ng karamihan ng tao sa ngayon at bihirang ipaliwanag ng karamihan sa mga mangangaral. Kung bibigyan ko kayo ng ilang hulaan kung ano ang uri ng karanasang espiritual na nasa isip ko, duda ako na marami sa inyo ang makakakuha ng tamang sagot. Ito ay nasasad sa isang makapangyarihang salitang banal na kasulatan, pagsisisi. Kaya, iyon ang magiging tema natin ngayon at sa buong linggo, ang tema ng pagsisisi. Walang sinuman sa banal na kasulatan ang nagbigay ng mas malaking diin sa pangangailangan ng pagsisisi kaysa kay Jesus mismo. Pakinggan, halimbawa, kung ano ang sinabi niya sa Lucas Kabanata 13 talata 1-5. Ngayon may ilan na naruroon sa oras na iyon na nagsabi kay Jesus tungkol sa mga Galilean na ang dugo ay hinalo ni Pilato sa kanilang mga sakripisyo. Sumagot si Jesus, sa palagay ba ninyo ang mga Galilean na ito ay mas malalaking makasalanan kaysa sa lahat ng iba pang mga Galilean dahil sa kanilang pagdurusa? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Ngunit maliban kung magsisi kayo, kayo rin ay mamamatay. O ang 18 iyon na namatay nang bumagsak ang tore sa Siloam sa kanila, sa palagay ba ninyo sila ay mas may kasalanan kaysa sa lahat ng iba pang nakatira sa Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Ngunit maliban kung magsisi kayo, kayo rin ay mamamatay. Ang mga tao, dito, na nakikipag-usap kay Jesus ay naglalarawan ng mga insidente na tila sariwa sa isipan ng lahat noong panahong iyon, mga dramatikong sakuna na dumating sa dalawang grupo ng mga tao. Ang una ay isang grupo ng mga Galilean tungkol sa kanino sinasabi ng tala na hinalo ni Pilato ang kanilang dugo sa kanilang mga sakripisyo. Sa palagay ko wala tayong karagdagang detalye na magagamit, ngunit tila ang mga taong ito ay nagsasagawa ng isang relihiyosong gawain ng pagsasakripisyo. Ngunit sa ilang kadahilanan, pinatay sila ni Pilato, ang Romanong gobernador, habang sila ay nagsasakripisyo, kaya ang kanilang sariling dugo ay hinalo sa dugo ng mga hayop na kanilang inialay sa sakripisyo. Ito ay tila isang napakabagsik na anyo ng kamatayan sa mga tao noong panahong iyon, upang aktwal na makisali sa isang relihiyosong gawain ng pagsasakripisyo at mapatay habang isinasagawa ito. Kaya't ang mga taong nakikipag-usap kay Jesus ay nagtanong sa kanya, may ginawa bang masama ang mga Galilean na ito kaya dumating sa kanila ang espesyal na sakunang ito? Ngunit sumagot si Jesus, hindi naman, at pagkatapos ay ibinalik niya ang tanong sa mga tao na nagtanong sa kanya, ngunit maliban kung magsisi kayo, kayo rin ay mamamatay. At pagkatapos, ang pangalawang insidente ay tila isang sakuna kung saan bumagsak ang isang tore sa Siloam sa maraming tao at pinatay sila. Ngayon, ang Siloam ay nasa timog silangan lamang ng lumang lungsod ng Jerusalem tulad ng alam natin ngayon. At kawili-wili, naroon ako kamakailan lamang. At itinuro ng isang gabay ang posibleng base ng mismong tore na bumagsak sa mga taong iyon sa Siloam, na tinukoy sa insidenteng iyon, kaya talagang ginagawa itong napapanahon. Ngunit ang punto ay nabagaman ang dalawang grupong ito ng mga tao ay nagdusa ng mga dramatikong kamatayan na maaaring ituring bilang isang uri ng espesyal na hatol ng Diyos o kapalaran sa kanila. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong isipin na ang inyong kalagayan ay iba sa kanila sa asensya. Namatay sila dahil hindi sila nagsisi, at kung hindi kayo magsisisi, kayo rin ay mamamatay. Maaaring hindi kayo magkaroon ng isang dramatikong kamatayan. Maaari kayong simpleng mamatay sa isang matagal na sakit o maaari kayong agad na mamatay. Iyon ang punto. Ang punto ay may isang mahalagang kinakailangan,
na tanging maaaring magligtas sa atin mula sa tinatawag ni Jesus na pagkamatay. At ang kinakailangang iyon ay pagsisisi at ito ay naangkop sa lahat kahit anong uri ng kamatayan ang kanilang mararanasan. Kaya sa isang diwa, maaari ninyong ibuod ang pagtuturo ni Jesus doon sa isang napakadramatikong parirala, magsisi o mamatay. Naniniwala akong iyan mismo ang itinuturo ng Biblia, magsisi o mamatay.